Bakit kaya ang Pilipinas ang sa pinakamataas ng presyo pagdating sa kuryente sa Asya? Minsan nasisisi na po ang Meralco, minsan ng gobyerno. Pero may isa kasing batas na halos 20 years na po ang nakakaapekto sa ating electric bill. Ano yan? Pag-usapan natin to. Magandang araw po. This is Chinkita ng iyong pambansang world coach. Nabalitaan nyo na ba itong EPIRA Law? Oo. Ano ba tong EPIRA Law? Hindi to EPERA. Ito po tinatawag na Electric Power Industry Reform Act o mas kilalang EPIRA. Ito ay pinasa po noong 2001. Noong malaking bahagi ng power industry ay hawak pa ng gobyerno sa pamamagitan ng National Power Corporation o NAPORCOR. Pero yun nga, ang problema ay pumapalya po during that time at kulang po ang kuryente. Kaya madalas ang brownout. Kaya ang layunin ng batas na ito ay buksan ang industriya sa mga pribadong kumpanya upang magkaroon ng mas maraming investor, maraming power plants na pwedeng mag-supply ng kuryente sa ating bansa. Ang paniwala noon ay kapag mas marami pong kompetensya, syempre magbababaan ang presyo. Pero ano po nangyari? Imbis na bumaba, tumaas po. Diba? Dahil sa EPIRA, dumami ang pribadong kumpanya na namahunan, pero yun nga, tumataas pa rin ang kuryente. Nagkaroon din na malinaw ng paghihiwalay ng power generation sa transmission, distribution, retail supply, para iba-iba po ang panagutan ng bawat sektor. Pero ano talaga ang challenge? Sa kabila ng pagbabagong ito, marami pa rin Pilipino nagtatanong bakit nga napakataas ng presyo ng kuryente. Isa sa mga dahilan dahil hindi nakontrol ng gobyerno ang presyo galing sa EPIRA Law. Bakit nga hindi na nakontrol? Kasi yung fuel tulad ng coal, natural gas, langis na ginagamit sa paggawa ng kuryente ay tumataas ng presyo. May pandaigdigang merkado at syempre ginagamit natin ang dolyar para pambili ng mga tinatawag na raw materials na ito. At habang tumataas po ang dolyar, tumataas din ang presyo. Kaya dapat ang mahalagang tanong po mabuti pa ba o masama itong EPIRA Law? Panahon na ba na kailangan amyendahan itong batas na ito? Ako naniniwala ko ang sukatan ng batas ay malalaman natin kung may pakinabang po ang mga taong pinoprotektahan. At kung hindi ito napapakinabangan lalo pang napapahirapan, panahon na ba na kailangan amyendahan ang EPIRA Law? Ano sa palagay nyo ang dapat gawin? Dahil ang tamang kaalaman at tamang karunungan ng unang akbang para tayo ay maging matalinong mamamayan.